Welcome to Open House with Chris and Alice, brought to you by In a Nutshell. In this series, we open the door to conversations about concerns, issues, challenges faced by home buyers in Canada every day. Ayan, welcome to episode 2 of Open House with Chris and Alice. Of course, Yes. Chris and Alice Estrella, ang mga suki nating realtor, mortgage agent, dyan po sa bandang Calgary. But they can help you out wherever you are in Canada. Welcome back, guys! Okay. Episode 2 na tayo. Before we start pala, no, ito po, ang contact information nila. Okay, screen grab na ninyo. Just in case you have more questions, feel free to contact them. But throughout our episode, yung nasa ibaba pong color blue, contact information din po nila yan. Okay, our topic for this episode, 8 ways to prepare for a mortgage pre-approval and application. Akala ko nung una pre-approval application, pero magkaiba talaga ha. We're gonna tackle two separate things. Okay, yung kapag magpapa-pre-approval ka na and kapag nag-apply ka na talaga for a mortgage. Tama ba? Yung intindi ko. Ah, May sis. konting ano yan. Pero yan. All right. Okay, let's get right to it. Ano ba yung pinakauna nating way to prepare? Ang Anong unang-una, Ina, is they have to check yung credit report nila. So Okay. may mga sites. So for example, if you want a comprehensive one na makita talaga, mga 12 pages yon, yung Equifax, so may trial version yan sila, and after a certain period, yung magbabayad ka na, pero comprehensive yung report nun. Or yung pang-consumer version nila, ano rin yon, sa Equifax din yun under Borrowell. They can download yung Borrowell. Input nila doon yung information nila kasi may hinihingi na SIN, etc. Ganyan. Para makita nila, ma-access nila yung credit report nila. Now, bakit important na alam nila kung anong nakasulat doon sa credit bureau nila? Kasi minsan, may mga posible na nangyayari na may nakalagay doon na hindi dapat nakalagay doon. So case in point, meron kaming isang client last year or 2 years ago na nung nag-apply na kami ng, it was a live deal already kasi I think meron silang broker before, and then nung pa-possession na yung bahay kasi pre-construction. So nag-live application na kami. We found out na merong delinquent account na car loan dun sa credit report niya. Hindi sa kanya yon. Oh! Hindi sa kanya. Wala siyang any loan, wala siyang any car loan. Especially dun sa, wala siyang any car loan dun sa bangko, sa dealership na yon. I think it took us 3-4 weeks to dispute. I see. Dinispute kasi hindi talaga sa kanya yon. Hindi ko alam kung paano nangyari, paano na ilagay sa report niya yon. Pero yung mga bagay na ganun dapat chine-check. Kasi minsan may mga instances na may nakalagay na hindi sa'yo. So mahirap na ma-figure out mo lang yan kapag nandun ka na nag-a-apply ka na, kasi it takes time to dispute. Balikan kayo ng email, mangungulit ka sa Equifax para matanggal, and then they have to send an email na nire-release nila or whatever, ganun. So important na binabantayan natin yung credit report natin. So makikita mo rin kasi sa credit report mo kung meron kang collections. Pag meron kang collections, kung sa'yo yun talaga, isettle mo. Right. So, kasi kapag may collection account ka, well, una, bagsak ang credit score mo niyan. Pangalawa, ayaw ng mga bangkong magpautang sa mga borrower na may active collections. All right. And, okay, speaking of credit checks, credit reports, madalas kasi yung mga tao, they just rely on the free credit score check in their bank
apps. Okay guys, meron akong personal experience dyan at alam na ito nilang dalawa, no? Magkaiba minsan, ano, you pick the right, ano ba, software or agency kung sa kayo magpapacheck. Kasi nagkaroon po dun sa bank app ko, parang clear, yung libre lang, CIBC app ko, no? Pagdating ko sa ibang site, hindi ko na nasasabihin kung ano, sabi ko may derogatory note ako, kung tawagin. Na, yeah, I had no idea it was there this whole time. But for some reason, okay, sasabihin ko na, no, scam kasi yun, guys, ano, alam mo, without even me doing it, after a while din, nawala siya. Sobrang weird. But what I'm trying to say is, these things happen. So, kailangan iba-iba din. Ano ba dapat ang reliable? Paano mo malalaman which one? Dalawa ang reporting agency natin, TransUnion and Equifax. So, yung mga nasa bank app natin, most of them, TransUnion. Kaya pag tinignan mo, medyo mataas lagi. Di ba? Mataas. Pero pag salpak sa Equifax, normally mas mababa yan ng konti. Pero most banks kasi, kapag sa lending, even yung mga broker channels, ang ginagamit is Equifax. All right. Okay, so take note So, of doon that. tayo mag-rely. So, if you want yung medyo hawig sa kung anong ginagamit ng mga lender, yung consumer version ng Equifax is Borrowell. So, they can download it. It's free. Sa totoo lang, it's free. Yeah. Okay. Next one. Sa 8 ways to prepare for a mortgage pre-approval and application, organize your financial documents. Ano ba itong mga financial documents na ito? Oo. Pag magpapa-pre-approval and of course sa mismong application, may mga dokumento na hinihingi yung bank o yung lender. So kasama dyan kapag employed ka, yung T4, last 2 years na T4, last 2 years na NOA, yung letter of employment to see exactly kung magkano yung ginaguarantee sa'yo ng employer mo, tsaka kung part-time ka ba. Normally, lumilitaw yun sa letter of employment. O kung ma-average ang average hours, etc., lumilitaw yun sa letter of employment. Kung meron kang anak na tumatanggap ng Canada Child Benefit, yung CCB na tinatawag, so kailangan din i-download. Hindi pwede screenshot sa banks, ha? Oh, okay. Halimbawa, ayoko mag-download, ito na lang screenshot. Walang tatanggap na bangko ng any screenshot. So kasama rin dyan sa kailangan i-organize, download mo na yung 90-day bank statement. Download yung may pangalan mo. Diba? Kapag download ka, minsan yung bank, paano ka kung papipiliin kung may pangalan, may letterhead, ganon. So dapat may pangalan mo. And then, pay stub. Last 2 pay stubs normally kapag employed. So kapag mga self-employed naman, yung mga business for self, may mga korporasyon, normally ang hinihingi dyan yung T1 General. Last 2 years T1 General. Kasama rin dyan yung bank statements nung company. 90-day, normally 90-day, para makita nila yung in and out nung money and makita rin kung may mga bulk deposits, yung mga malalaking halaga na pinapasok kasi it has to be explained. So, kasi ang pattern mo lang is, halimbawa, 3,000, tapos all of a sudden may pumasok na 20,000. Ang tanong yun, sandali lang saan galing itong 20,000 ito, baka inutang mo to. Diba? So, yun, bank statements, kasama yan sa hinihingi na documents. Okay. I guess it's quite simple guys, no? Ilista ninyo yung mga binanggit ni Ate Alice para hassle-free na nga naman. Okay, ang inyong magiging approval. Ang assurance ko doon, Ina, yung hihingin sa'yo, meron ka nun. Okay. Walang hihingin sa'yo na wala ka. So you just have to download, i-compile mo lang na maayos. Normally, ang bangko, ang mortgage brokers, they appreciate yung mga naka-label na, alam mo yun, mga simpleng labeling na ilagay yung ano ba to, T4. For example, T4 Chris, T4 Alice, dalawa kayo nag-a-apply. All right. Okay. So that's it, Organize your financial documents. Let's go to number 3. Ensure credit utilization is within or below 30%. Ano ba tong credit utilization na ito? Marami bang sumasablay dito? Alam mo naman ang mga kababayan natin. Swiping, swipe is life. Parang puro credit card ang binibili. Okay. Oo, totoo yun. Pero kasama sa planning, kung mag-ano ka pa lang, nandun tayo sa phase na pre-approval pa lang tayo, ensure natin na
na-maintain natin yung utilization, yung credit card utilization to 30% or below. Anong itsura nun? Kapag 10,000, so for example, 10,000 ang credit limit mo, dapat mini-maintain natin na mga 3,000 lang yung revolving. Kumbaga doon lang umiikot yung utang natin. Bayaran mo during the tawag dito due date, pero nandun ka lang sa 30%. Wag na wag mong sasagarin kasi for example, 10,000 ka, tas ang balance mo 10,200. Nako, over limit ka. So doon bumabagsak yung credit score mo. Okay, okay. Pero ibig sabihin ba na kapag beyond 30%, how does it affect your pre-approval? Kasi alam mo, the reality is, siyempre, hindi lahat kayang i-limit below 300. 330%. Yeah. So normally, nag-i-impact kasi siya sa credit score. Oo. Bumababa yung credit score mo kapag tumataas yung credit card utilization mo, credit utilization mo. So, we understand of course na especially kung 1,000 lang yung credit limit mo, di ba? Oo. Diba? 1,000 lang. Paano yun? Babayaran ba niya agad? Bayaran mo na lang kaagad. Di ba nag-start tayo, hirap na hirap kami kasi estudyante, di ba? Student pathway, 500, 1,000, isang grocery mo lang. Oo. Bayaran mo na lang kaagad. For those with multiple credit cards, alam mo naman, napakadali makakuha ng credit card dito. Yung credit report considers the totality, your combined credit limit, right? Ganun ba yun ina-assess? Baka sabihin nila, sa card ko na to, ano lang to, 10% lang credit utilization ko dito. Pero dito sa isang card ko naman, siya, umabot ng 50%. Paano ba ina-assess ng bangko yun? Overall. Oo. Well, in a sense, overall, yung anong tawag dito, yung limit mo, di ba? Ina-add yan. Pero, pagdating sa report mo kasi, lahat ng card mo, isa-isa yan nakalagay. Okay. So, makikita rin kung ito ay above 30% or 50% yung utilization mo. So, normally, kapag nasa planning stage pa lang, pag download ng full report, itong credit card na to, baka sumabit pa tayo dito sa 1,000 na credit limit mo, tapos over 50% yung utilization mo. So, ibaba mo na. So, ganun yung ginagawa natin pag nasa planning stage pa lang para pagdating dun sa mortgage application per se, medyo malinis na. Kaya yung kanina sabi natin, pre-approval and application, ito kasi, yung pre-approval, ito yung period na niluluto natin siya, nililinis natin, tapos pinapa-underwrite na rin natin para makita kung lulusot ba o hindi. Para pagdating dun sa mortgage application proper, malinis tayo. Walang any findings na maghihinder para ma-approve ka. Does it also apply sa line of credit? Kailangan ganun din ang utilization rate, tinitignan din ba yun? Line of credit? Ang line of credit kasi, if you use it, ang calculation nun is 3%. So, dinadagdag siya. If you're using yung personal line of credit mo, for example, siya, 1,000, para madali. So, 1,000 ang line of credit and gamit siya ng, It's 11 o'clock. For example, 500. Yung 3% nun, ang kinakalculate, dina-add sa debt mo. Okay. Kasama na siya kaagad dun sa isi-service na debt sa'yo kasi gamit. Okay. Got it. Okay. Let's move on. Number 4, again, ways to prepare for a mortgage pre-approval and application. Pay any outstanding CRA debt. Talagang CRA to be specific, not just your other debt. Bakit? Sige, can you explain? Well, of course, other debt also matters. Other debt din also, no? Okay. Pero kasi sa CRA, talagang wala kang lusot eh. Any bank will not lend you kapag meron kang delinquent account sa CRA. Papasettle muna talaga sa'yo. Hindi nila Kailangan zero? Kapag, ito yung gray area. Kasi may mga iba na, di ba, naka 2 jobs, 3 jobs, ganun. So, ang ending niyan, laging may owing yan sa CRA. Tapos, the way they do it is pad sila yung pre-authorized debit. Parang ini-installment. Kasi syempre sa CRA, pag tumawag ka dyan na ganito, pwede bang i-installment, pumapayag yan. Pero in reality, kasi pag nag-mortgage ka, for example, kahit naka-installment, bago i-release yung fund, you have to settle kung magkano yung utang mo sa CRA. That's the reality. Yes, meron kaming active case na ganyan. Kahit na nababayaran mo naman siya yes, talaga. Okay, I see. Alright.
Ganun ang sistema. So you have to pay. Got it. Okay. So, tapusin niyo muna yung mga ano nyo, no? Yung mahilig, yung mga nakakakuha ng kailangan, ano tawag dito? Yan, yung mga overtime. Yan, ito yung mga suki dyan, no? Sa mga installment sa CRA. Alright. Number 5, save or have a legitimate source of down payment. Keyword, legitimate source. Okay, ano ba tong legitimate source? Ano yan? Well, una, save for down payment. So, meron tayong mga FHSA, yung mga avenue ng government for you to save para sa pagbili mo ng bahay, di ba? Para, alam mo yun, 2 years, kung makaipon ka na, pwede ka nang makabili, makapag-down kahit 5%. Now, dito kasi sa Canada, yung gifted na tinatawag, Yan. pwede ka. Gifted down payment. Basta legitimate siya, meaning galing siya sa immediate relative, nanay, parents, kapatid, anak. Basta willing din silang pumunta sa bank, dala-dala yung gift letter ng specific na bank kung saan sila naglo-loan, and then papakita nila dun sa teller. Si teller, i-check kung yung amount na gini-gift, meron ba talaga? Baka naman nag-gift ka, wala ka naman pang-gift, di ba? So, i-check ni teller yung account kung nandun talaga. So, for example, mag-gift ng 10,000. I-check ni teller kung may 10,000 talaga sa account. Kapag meron, sa katatatakan na ito ay legit, di ba? Na pwede siya talagang mag-gift ng 10,000 kasi eligible siya. So, interesting kasi yung basta titirahan mo, 'di ba? Basta primary dwelling, yung gift, pwede yan dito sa atin sa Canada. Meron kami last year 'yon, galing sa Pilipinas yung pera, bumili dito ng malaking halaga. In all fairness, magkano ngayon? Na-approve, okay naman o may extra? Hindi kasi pinili niya ng basta konti na lang mortgage dito Ang laking halaga galing sa Pilipinas. Parang 40 million halos yung pinadala ng lola. Wow! Ano lang, syempre sa Pilipinas, bago ni-release yung pera, may mga notaryo, may mga documentary requirement yan. Pagdating dito, hinold siya ng bank ng I think 7 days to clear. And then, gift. Wow! Pwede yun. Sana all may ganong gift. Sana lahat may lolong gano'n, di ba? Pero siguro let's modify it a little bit. So ano ang considered na kaduda-dudang source of fund that might raise red flags for banks? Pag inutang mo yung down payment, medyo negative ang bank dyan. So, how will they know? Kaya kaya nakatali yun dun sa 6, do not apply for a new credit card. Yung number 6. Kasi minsan may iba na pag nagmo-mortgage, for example, wala pa talaga silang down payment, pan-down payment, and then mag-a-apply sila ng credit card. O hindi ako nagbibigay ng tip Baka mamaya sabihin, pwede yun Hindi. Para makita nila na ito yung nagdududa yung bangko. So, nag-a-apply ka ng credit card, nagmo-mortgage ka. Baka mamaya, yung panda-down mo, galing yan sa ika-cash advance mo sa credit card. Ayaw ng bangko nun. Kasi, imagine, papasok ka sa isang loan na dalawa ka agad yung utang mo. Diba? Paano mo babayaran yung inutang mo sa credit card? Tapos mortgage ka. So, kumbaga si bank kasi, conservative siya. And at the same time, para sa'yo yun. Para hindi ka malagay sa situation na hindi mo kayang magbayad. Right. Okay. How about ang personal loan from a friend? How will banks detect that? Personal, paano ito transfer? Yung parang papautangin ka ng kaibigan mo. Ito, pang down payment mo. Sige, 10,000, ganyan. Well, hindi siya gift kasi uutangin mo dun sa kaibigan mo. Paano nalalaman ba ng bangko yun? Well, it has to be a gift kapag papasok sa account mo na hindi sa'yo. Tama? Okay, but in that case, kumbaga cash ang ipapahiram sa'yo, so it will not really be seen in your credit score, right? Parang gano'n. Hindi pwedeng cash kasi at some point ipapasok mo siya sa bank mo. So, ibig ko sabihin, lilipat sa banko mo, pero hindi siya mag-reflect sa credit score mo, although utang siya. Kasi babayaran mo pa rin naman yung kaibigan mo o kapitbahay mo.
Oo. Oo. Pero pagpasok sa bank mo nun, 'di ba, Mm. kahit galing siya sa maleta, sa baol, binigay sa'yo yung 10,000, for example, 10,000, ipapasok mo siya sa bank mo, tama? Mm. O, Yeah. pagpasok sa bank mo, magre-reflect na may bulk deposit ka. Mm. So, at some point, you have to explain Oo, na i-explain. Oh, okay. na may bulk deposit ka. So, hindi puwedeng utang kasi, 'di ba? Kasi inutang mo No, pero baka sasabihin ko gift. Sasabihin ko gift. may mga lumulusot na ganyan sa Oh, yeah, yun ang ano, that's what I'm trying to say, no? may Okay. But mga anyway, guys, no? It's not advised. Okay, we are not advising that. That is just, I'm sure, the reality, being done by some. Dadagdag ko lang yung Oh. paluwagan. Oh, nako, ang dami niyan dito sa mga Oo. community natin. So, sa lending pinapaliwanag 'yun kapag halimbawa mag-a-apply na, kung galing siya talaga sa paluwagan. So, 'pag Pilipino kasi tas Ano ba in-explain English ng paluwagan? Paano bang wala, tawag ng mga bangko sa usual Loosen up. Paluwag. group savings siguro, something like Group that. savings. So, ang hirap ipaliwanag, no? Lender notes pinapaliwanag kung halimbawa Right. mga ganyan. Okay. But guys, you get what we mean, right? Huwag kayong umutang as much as possible. Okay? Yun ang ideal. Okay. So Number na-cover 7. na rin natin yung 6, yun yung Yes. don't apply for new credit cards. Okay, number 7. Don't apply for a car loan. Ayan, ako, alam ko, big deal talaga ang car loan sa mortgage, no? Sa pag mag-a-apply kayo. Okay, please, Sige. expound. Oo. Well, una kasi yung car loan, hindi naman lahat, ang ganito ginagawa nila sa dealership. Hindi ko nila lahat, pero ang dami ko na kasing nakita na hirap kaming i-apply for a mortgage kasi nag-car loan a few months prior. Tapos si dealership sinend sa 20 na lenders. So may 20 inquiries siya sa credit bureau niya. Oy, parang hindi naman makatarungan yun, guys. Yeah. Mag-ingat kayo sa mga ganun, Madami akong na-encounter na ganyan na sobrang, well, una kasi kung may 20 inquiries ka, babagsak yung credit score mo. Yeah. So, ang dami niyang inquiries, and then pagkakita, puro car dealership. So, bagsak yung credit score niya. Pangalawa, pag na-approve ka, and syempre magma-monthly ka niyan. So, heavy. Sobrang heavy ng car loan. So, yung affordability mo bumabagsak kapag meron kang car loan. Kasi magkano ba ang usual na sedan? Sedan na nga lang na magka-car loan ka 700 per month, 650 to 700. So imagine babawas 'yun sa ano mo, sa ika-calculate siya. Technically parang bumabawas siya sa income mo. So nababawasan yung affordability mo kapag may car loan ka. So ang payo namin, kung ikaw ang nagpaplano na bumili ng bahay in the coming months, wag ka munang pagtiyagaan mo muna yung dati mong sasakyan. So di kaya kung gusto mo talaga o kailangan mo talaga, bili ka ng second hand muna. Wag kang mag-car loan kasi pag nandiyan na yung car loan sa'yo, heavy. Lumiliit yung affordability mo. Relevant ba sa bangko yung, kunyari, meron ka ng ongoing na car loan, pero tipong mga 4 years mo na binabayaran. Kunyari, 5-year term yun, o isang taon na lang. Naiintindihan ba ng bangko? Are they more flexible towards those na nakita nila, isang taon na lang babayaran ito? Wala yung situation. Wala? Ang pinag-usapan lang is magkano. Okay, meron o wala. May car loan ka. Okay, magkano yung niya? Monthly. Car payment monthly. So, idadagdag yun sa debt na isa-service sa'yo. I see. It doesn't matter basically, no? Kung yung car loan mo, patapos na. Bayaran mo na lang kung patapos. Kung konti na lang naman ang practical, magawa ng paraan para mawala na. Kasi all or nothing Alright. Okay. Nasa last na tayo. Number 8, guys. 8 ways to prepare for a mortgage pre-approval and application. Number 8, maintain stable employment. Nako, paano to? Yung mga 2 jobs na puro part-time. Ganyan. Oo. Well, una, ang sinasabi namin sa mga kliyente, kapag maglo-loan ka, alam mo naman kung may desire ka nang bumili ng bahay, di ba? So, wag ka munang umalis diyan sa trabaho mo.
Alright. Diba? Huwag ka munang umalis dyan sa trabaho mo kasi hodang medyo toxic na yung kasamahan mo. Ano mo lang, tiisin lang muna natin ng konti. Para sa bahay. para, 'di ba? Para sa bahay. Huwag ka munang lumipat ng trabaho kasi siyempre si bank tinitignan niya yung stability. Kaya mo bang kanina 'di ba sabi ko yung down payment actually pwede siyang gift eh. Ang pinakaunang tinitignan ng bangko kapag maglo-loan ka is yung stability ng employment mo. Gaano ba to ka-stable? So, for example, 5 years ka na doon, medyo may confidence sila niyan na 5 years sa trabaho, hindi lumilipat. Kung kailangan mo talagang umalis doon sa trabaho mo and you need to transfer, make sure na yung lilipatan mo ay similar or the same occupation. So Right. hindi naman for example advertising manager ka tapos nag-PSW ka, malayo, 'di ba? So hindi magi-gauge ng bangko na ito ba pwede bang maging stable din to kasi malayo. So dapat ideally most banks require at least depende sa kung ano nakalagay sa letter of employment mo. Pero kapag ang nakalagay full-time permanent position, so minsan kahit 6 months ka pa lang dun sa work, medyo okay na sa kanila yon kasi ginaguarantee ng letter of employment mo na full-time and permanent yung position mo. So yung lipat-lipat ng trabaho, medyo iwasan muna natin yun kapag mag-mortgage tayo. Yung part-time na sinasabi mo kanina, dalawang part-time, kino-consider naman yun. Kino-consider naman yun ng, most banks naman tinitignan. Kasi pagtingin sa NOWA tsaka T4 mo last 2 years, medyo nakikita naman kung medyo stable ka kahit part-time. Kasi very common ang part-time, especially sa mga healthcare. Pansinin mo, I don't know kung the same sa inyo, pero dito kasi yung mga nasa Alberta Health, part-time position ang nakalagay kahit Oo, sa mga nurse. Healthcare. Healthcare ngayon, part-time daw eh. Oh, I see. Okay. I think we covered everything, no? Guys, thank you so much again for this episode of Open House with Chris and Alice. Episode 2 pa lang po to, no? More to come again. Every other Wednesday until December, we will be coming out with episodes like this. Wednesday evening, 7:30 p.m. EST, 5:30 p.m. EST. Guys, again, no, yung contact information po ni Chris and Alice are there down below. Thank you so much, you two, for your time. Maraming salamat sa iyo. We'll see you guys in the next one. Bye, everybody!